Nasa 60,000 ang trabaho ang manganganib kung hindi maipapasa ang Motorcycles for Hire Act. Yan ang naging babala ng LTFRB sa pagpapatuloy ng pagdinig sa Senado ukol sa TNVS regulation. Narito ang agenda report ni Agatha Gregorio. Kailangan nang maipasa ang Motorcycles for Hire Act o batas ukol sa mga motorcycle taxi sa 19th Congress. Kung hindi, posibleng 60,000 rider ang mawawala ng trabaho o kaya'y illegal na mag-ooperate bilang habal-habal. Ayon yan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board matapos ang pagdinig sa Senado. Dahil pilot study to, they derive their existence, itong mga riders, from the pilot study of the 19th Congress. Pag nag-bow out si 19th Congress, mawawalang MC taxi, mawawala ng hanabuhay ang ating mga riders. Suportado rin ng LTFRB ang motorcycle taxis dahil nakakatulong daw ang mga ito kapag kinakapos sa jeepney o bus. Kasabay ng LTFRB ang mga rider mismo sa panawagang ipasa na ang Motorcycles for Hire Act. Napamotorcade pa nga ang mga rider sa Senado matapos nilang sabihin na kailangan ng malinaw na regulasyon para mabawasan na rin ang habal-habal. We need to legalize to reflect the reality on the ground. Alam mo, maraming mga drivers na sasakyan, sinasabi, ang gulo-gulo ng mga motorsiklo. 'Di ba? Hahala-hala sa karsada, magkakat, ganito, ganyan. Pero kung may disiplina naman, pwede naman tayo maging harmonious sa karsada. Napag-usapan din sa pagdinig ang hinaing ng ilang Grab driver na sila ang sumasalo sa 20% senior citizen at student discount imbis na ang Transportation Network Company. Para naman sa mga motorcycle taxi, sabi ng LTFRB na 20% lang ng discount ang binabayaran ng angkas at joyride habang ang 80% ay sa operator na. We're now drafting a memorandum circular which will be implemented this February, wherein all of the discounts will now be shouldered by the operator and by the owner of the app. Definitely, the driver should not be included in the equation, sir. Dapat walang sinushoulder yung driver, sir. Ayon sa LTFRB, dati ay 40% ang binabayaran ng Grab habang 60% ay nasa operator. Pero sabi ng National Public Transport Coalition, 100% na ang sinasalo ng Grab drivers simula Marso noong nakaraang taon. Since hindi sumunod itong Grab, halimbawa, at yung iba pang TNCO owners, na charge pala 100% halimbawa sa Grab, yung discount sa kanilang mga rider, at yung iba may sharing nga pero hindi naman talaga nasusunod kung ano nakalagay sa LTFRB memorandum circular, don't they deserve refund? Especially itong mga taga-Grab na mga drivers. That is exactly the subject of the hearing last January 8, and we are inclined to follow your recommendation that there should be a refund by your line of Thank you, sir. thinking, and we will have the decision by the end of the month. Sabi rin ng LTFRB, tinitingnan nila ang paghati nito ng 80% sa TNC at 20% naman sa operator. Pero kapag ito ang mangyari, posible mapapabayad pa rin ang driver ng porsyento ng discount dahil ang ilan ay parehong driver at operator sa Grab. Para sa agenda, Agatha Gregorio, Billionario News Channel.